lift up your name with a heart full of praise. We exalted the Lord our God, Hosanna in the highest. Mahimong manglingkod. Maayong buntag sa tanan. Mainiton nga pag-abi-abi sa matag usa sa ato ang pagsimba karon niining kabuntagon sa atong buhi nga Dios. Atong gikalipay ang panaghiusa diha sa atong pagsimba niining kabuntagon, among atong mainiton nga pag-welcome sa kung naay bisita or naay niadinhi karon nga unang higayon nimo naka-anhi sa pagsimba. Hinaot mabati nimo ang kamainiton sa among pag abi-abi kanimo. Atong manindog taog atong ituno lang atong tuong kamot sa pakigdugtungay samtang mag-awit ta og welcome song. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Alang sa mga pahibalo sa simbahan, niini nga Domingo atong gisaulog ang Palm Sunday, ang madaogong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. O karong gidapit usab kamo alang sa ato ang kantata karong March 31. So gidapit kamo sa pagbalik sa hapon sa alas 6 alang sa ato ang Glorious Cross Easter Cantata. Karon usab March 31 aduna kitay potluck breakfast human sa ato ang human sa atong alas 6 sa buntag nga pagsimba. So karong March 31 instead of 6 o'clock ang atong pagsimba. And right after that, doon na tayo potluck breakfast. So magdala-dala ta og unsay atong madala nga ato ang hiusahan pag pakigambit diha sa atong pagpamahaw. Og doon na po'y potluck lunch after sa 10 o'clock nga regular service. Atong gipahibalo nga ang atong mga nag-appeal sa communicants class, dunay pagahimuon nga retreat karong adlaw sa alauna sa hapon sa council room. Ang atong mga pastors, ang ato ang mga facilitators niini tungod kay karong Sabado mao na ang ilahang kamusunod nga Sabado mao na ang ilahang water baptism. Ang alang sa atong the roof project, dalaygon ang Ginoo, gamay na lang ang atong kalabuton, na lang tay mga around 900,000. Ang Dios sa kanunay sayod ta nga magasangkap kanato niini. Alang sa atong mga schedule sa bulan sa Marso o sa Abril, Marso pa di ay. Karong
ugmang adlaw adunay pagahimuon nga panagtigom for a movie, Life of Christ, diri sa ato ang simbahan. Sa 26, sa Tuesday, adunay prayer fasting. Sa 27, doon natay Seder Meal, panahon sa ato ang midweek worship service. So, hinaot nga muanhi mo sa Wednesday sa alas 5 sa hapon. Alang niining mao nga pagsaulog. Ug karong Monday, Thursday, ang ato ang pagsimba naatay pagsimba sa alas 5 sa hapon. Sa 29, ang atong Good Friday service will be at 9 o'clock in the morning o sa hapon sa alas 2. No? Bisaya, English sa ang buntag day ang Bisaya, ang hapon ang English. Sa 30, mauna ang atong baptism by immersion sa ato ang mga communicants class. O sa 31, mao nga ato ang Resurrection Sunday. So, dalahon nato ni ang atong liturgy, ato ang chime bells, aron nga ma-remind ta sa mga kausaban sa oras, pero kana ra ng Domingo, nga doon natay kausaban sa ato ang schedule. Sa alas 7, ngadto sa alas 6. O ipahibalo usab sa mga miyembro sa Levitical Multipurpose Cooperative nga dunay assembleya karong March 31. Sa Church Council Room. Alang sa ato ang church election for ecclesiastical year 2024-2025, karong March 31 mao ang last day of filing sa nomination acceptance, no, kung gidawat nimo ang imuhang pag-nominate sa imuha, no, unya karong April 2 to 21 mao ang posting of final list of nominees, unya karong April 21 mao ang ato ang election day. O karong March 30 adunay egg painting, annual ni nga ginabuhat panguluhan sa atong mga CWA sa simbahan. Dito ni pagahimuon sa council room. So kung dunay mga interesado mo join niini gikan sa mga bata, batanon, and even adults, you may come and join in this activity. Atong pasalamatan ang ato ang mga kanindot sa ato ang flowers diri. These are offerings in memory of Luz Macagba Abasolo sa iyahang first year of life with the Lord on March 26, 2023, no, last year. So gikan kini sa mga Abasolo children and grandchildren. Ang atong biblical studies adunay duha ka klase under the Diploma in Biblical Studies from March 18 to 21, o dunay Bible Interpretation and Sermon Preparation class and the Old Testament Survey class. So atong gipasalamatan ang mapadayonon nga pagsangkap sa atong mga kaubanan sa simbahan alang sa mabungahon nga pag-alagad sa atong Ginoo. Ang atong music ministry director Erica Panotes accompanies Army Guash, and youth director Enrico Agana joined the destined for honor seminar on spiritual healing and Christian transformation last March 19 to 20 sa Christ Fellowship Church. So they learned about upholding the blessed culture over shame culture. So mag-re-echo sila niini to the pastoral team sa mga church staff and groups nga ilahang ginahandle. So salamat sa dugang nga mga pagtuon sa atong mga kaigsuonan.
alang sa ato ang stewardship care and service, makita nato diri nga as of March 17, we have a 76% faithfulness index sa ato ang giving. And we continue to pray for God's blessing upon us so that we will also be able to extend our blessing, especially to the work of His church. Doon ay mga opportunity, mga willing volunteers, no? Atong gikalipay ang mga pag-volunteer alang sa mga buluhaton sa simbahan. Alang sa ato ang mapadayonon nga mga pag-ampo sa atong mga kaigsuonan nga naa sa mga balatian sa lawas, ang uban naa sa hospital at this time. Let us pray for the sister of Ate Deti Ladao, who is in the ICU of Brokenshire Hospital. And also, we would like to extend birthday greetings to our brothers and sisters nga magasaulog sa ilahang adlaw na tawhan niini nga mga simana o usab sa magsaulog sa ilahang wedding anniversary. So let us continue to uphold them in prayers for long life and dedicated service to the Lord. Let us sing our greeting songs to our brothers and sisters. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Mangandam ta alang sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Maayong adlaw sa tanan, palihog sa pagtindog alang sa atong tawag sa pagsimba. Atong ipataas ang atong mga tingog ug iwarawara uban ang malipayong paglaom ang mga palmera sa kaluwasan sa katawhan sa Dios. Hosana, Hosana sa anak ni David. Ang atong mga kasing-kasing na puno sa kalipay sa atong pagdawat sa miabot nga hari. Hosana, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Gidawat namo ang among kinabuhi, ang manluluwas, dili lamang kanato, kundili sa tibuok yuta. Hosana, Hosana sa kapitasan. Magpabilin sa pagtindog alang sa awit sa pagdayo. Simbahon ang hari sa
Magampo kita. Langit nun og mahigugmaon namong amahan, takos ang among pagdayeg ug pagsimba sa imong ngalan. Kami nagaampo na ikaw makig-uban ka namo karon, susama sa madaugon nimong pagsulod sa Jerusalem, aron makig-uban sa imong katawhan. Ang dama ang among mga kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong, ug dawata ang among pagsimba, pagdayeg ug pagpangalagad, among Ginoo ug manluluwas. Sa hinuusang pagampo, magampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Niining paghinumdum nato sa pagsaulog sa madaugong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. Atong ablihan usab ang atong mga kasing-kasing aron nga si Kristo madaunggon nga makasulod sa atong mga kasing-kasing. Ang salmo nagaingon, isugid nato ngadto sa Ginoo ang atong mga sala, ug dili nato ililong ang mga buhat natong dautan. Isugid nato kini ngadto kaniya, ug atong pangayoon ang iyang kapasayloan gikan sa tanan natong mga kalapasan. Sa hilom magaampo kita sa paghinulsol. Ang Dios sa iyahang grasya ug kaluoy nagahatag kanato niini nga pasalig. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayod sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Dalaygon ang atong Dios. Amen. Og siya ang nagpaka
ingon nga pinasaylong katawhan sa Dios, magahiusa kita diha sa pag-ampo. Amahan namo nga langitnon, silimbahon og dalaygon ka sa walay katapusan. Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Dios nga nag-atiman og nahigugma kanamo sa hilabihan gayon. Dios nga mao'y nagsangkap og nagtagbo sa tanan namong mga pagkinahanglan sa miaging simana ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Busaan niya kami o Dios imong mga kaanakan, mapasalamaton sa imuhang tubag sa among mga pag-ampo, sa imong paglig-on kanamo sa among pagtuo ug pagsalig diha kanimo, sa imong pag-uban, paggiya ug paglamdag kanamo sa among mga buluhaton sa matag adlaw, ug labaw sa tanan diha sa imong paglig-on kanamo sa among relasyon tali kanimo. Busaan niya kami nagapadayag sa among pagkamapasalamaton diha kanimo pinagi sa among pagsimba. Dihugi kami sa imong balang espiritu nga diha sa among mga pag-awit, sa mga pag-ampo ug pagpamalandong sa imuhang pulong. Ang imong balang espiritu magaplihok gayud sa among kinabuhi sa pagpasabot nganhi kanamo sa imong mensahe ug sa imong kabubuton alang sa matag usa. Hinaot nga kini nga pagsimba o Dios kahimutan ug mahinangpon diha sa imong atubangan. Gidala namo sa pag-ampo o Dios ang imong tanang katawhan. Panalangini sila o Dios sa ilahang mga kabugaton, sa mga plano sa kinabuhi, sa mga pagkinahanglan ug sa ilahang tinguha Ginoo nga mahimong malig-on o madutdot diha sa pag-alagad kanimo. Among mga pag-ampo Ginoo nga ikaw mag-aabli sa among espirituhanong mga mata nga makita namo ang imuhang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Ibutang sa among kasing-kasing ang pagkauhaw, pagkagutom sa imong pulong ug sa imong balaang presensya. Aron tinguhaon namo o Dios ang pagsinati sa imong balaang presensya sa among mga kinabuhi. Himoa kaming mga katawhan nga madasigon o malipayon nga mag-aalagad kanimo o kanunay magatuki sa imuhang pulong sa pagpakaon sa among mga kalag, sa among mga kasing-kasing ug sa among mga kinabuhi. Aron kini mabuhong sa imong espirituhanon nga mga panalangin. O kami makabaton usab Ginoo sa hingpit nga sukod sa pagkahamtong diha kanimo. Panalangini ang tanang mga Kristohanon nga mahimong madasigon og malipayon o padayonon nga mag-aalagad kanimo. Magamantala sa imuhang pulong, sa kaluwasan, alang sa tanan. Tagai kami sa kaisog, tagai kami sa kalipay, sa pagmantala sa imuhang kaluwasan Ginoo sa tanang katawhan. Bisan pa sa among pagsaulog ni ining Holy Week, ikaw Dios magabalaan kanamo nga magadako, magalapad ug magakalalom usab ang among pagsabot mahitungod kanimo ug sa imuhang katuyuan sa among kinabuhi. Panalangini ang tibuok nasod, ang tibuok kalibutan, ang among syudad, ang among katilingban, diin kami nagpuyo, ang simbahan, diin kami nagakuha og matag adlaw nga espirituhanong panalangin nga magabusog sa among mga espiritu diha sa mapadayonon nga pag-alagad kanimo. Panalangini ang simbahan diha sa mga pagpalapnag sa kamatuoran pinasikad sa imong balaang kasulatan. Ngang matagpulong among mabasa or madungog, magpabilin sa among kasing-kasing ug mahimo kanunay nga pahinumdum kanamo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Panalangini o Dios ang mga misyon, ministeryo, mga buluhaton, mga proyekto,
mga activities Ginoo sa simbahan nga mahimong venues Ginoo sa matag usa namo ka espirituhanon nga paglambo o pagtubo diha sa pag-alagad kanimo Ginoo ug sa kingdom building Ginoo nga imuhang padayon nga ginabuhat sa amo ang taliwala. Panalangini o Dios ang mga katawhan nga mahimong makugihon diha sa pagtuon sa imuhang pulong ug pagsangkap sa among kaugalingon sa kahibalo mahitungod sa balaang kasulatan. Giyahi kami ug dasiga kami Ginoo diha sa mga Bible studies, diha sa mga pagtuon, mga pagsangkap ug diha sa padayon nga pag-volunteer sa mga daghang buluhaton sa simbahan. Ginoo, among gidala sa pag-ampo ang nomination time Ginoo ni ini nga simbahan nga hinaot na ay daghan nga mga miyembro nga ana ay willingness sa ilahang kasing-kasing nga mudawat sa nomination ug mudawat sa hagit nga mahimong opisyale sa simbahan magpagamit Ginoo alang sa imong buluhaton. Ginoo, panalangini ang maong mga concern tungod kay gamay ra gyud ang gustong manominate. Busa among pag-ampo nga ablihi ang among hunahuna, ang among mga kasing-kasing, nga ang imong katuyuan kanamo nga mahimo ming galamiton sa imong mga buluhaton. Panalangini usab o Dios ang mga buhat sa misyon sa imong mga katawhan nga padayon kang magaumol sa mga magbubuhat nga mahimong haom ang among kasing-kasing ug hunahuna diha kanimo sa kapadayon na kami nga mag-aalagad. Ug panalangini ang mga katawhan nga naabtan sa mensahe sa kaluwasan nga mahimong abli ang ilang kasing-kasing ug hunahuna sa imuhang katuyuan sa ilahang kinabuhi. Yan po sab namo Ginoo ang mga proyekto ikaw o Dios ang magapanalangin niini aron nga mahimong makabaton kini sa mga katumanan Ginoo pinaagi sa imong grasya ug gahom. Panalangini o Dios ang mga relasyon sulod sa simbahan gikan sa national level ngadto sa jurisdiction ngadto sa konferensya ug ngadto sa mga lokal nga mga kasimbahanan. Among giampo Dios ang imuhang pagpanalangin kanamo nga hatagan nimo kami sa kasing-kasing nga puno sa gugma, puno sa imong grasya ug kaluoy nga mo tratar sa usag-usag Ginoo pinasikad sa imuhang pagtratar usab sa matag usa kanamo nga puno gayod sa gugma ug imong grasya. Panalangini Ginoo ang mga pastors, panalangini ang mga leaders, ang mga magtutudlo, ang mga magwawali, mga ebanghelista, mga misyonero sa mga kasimbahanan nga padayon nga mag-aalagad kanimo og panudlo Ginoo og magapangwali sa imong kamatuoran nga makahatag og kinabuhi sa mga katawhan nga magapamati niini. Panalangin ni usab among tagsa-tagsa ka mga panimalay ana ay mga pamilya karon nga nagamasub-anon sa kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Padayon ka nga magaduaw kanila o Dios uban ang imuhang paghupay sa ilang mga kasub-anan. Ug bisan pa sa mga pamilya karon nga ana ay mga struggle tungod kay dunay mga miyembro sa panimalay nga naay mga balatian sa lawas, ang uban na sa hospital, na sa ICU. You know each one of them, Lord, and we lift them up to you, Lord, for your healing touch, Father God. Walay imposible diha kanimo Ginoo. Busa amo silang gitugyan diha kanimo. Nasama sa imong pagpang-ayo sa imong panahon sa Biblia, we pray, Lord,
nga ang samang mga pag-ayo masinati sa imong katawhan karon. Among giampo usab ang nagasaulog sa ilahang birthday o wedding anniversary. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa mapadayonon nga pagpadagaya sa imong panalangin ngadto kanila. Kung sa among pagsimba karon, dihugi kami sa pagsabot o kaalam nga gikan kanimo. Dihugi usab ang imong alagad nga magabatbat sa imong pulong. Salamat o Dios nga among pagpamalandong, mahimong mabungahon o mahimong makahuluganon. Tugyan namo kining tanan among mga pag-ampo, mga plano, mga tinguha sa kasing-kasing. Diha kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga nakadungo maminaw, mudungog ug mutubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga pulong sa Dios kinutlo sa sulat ni Pedro, unang Pedro 4, 1-6. Itong basahon sa tubag-tubag. Tungod kay si Kristo, nag-antos man ni ining kinabuhia. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhia, dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Igo na kadtong imong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. O kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nakahimtang sama nga ang tanang pagahukman gayon. Kinigiwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Kini ang pulong sa Dios. Maglingkod kita.
Dalagon ang Dios sa mensahe sa awit. Awitan ta siyag, Hosanna, Hosanna. Dalagon ang Dios. Kaing buntag kanatong tanan. Taas-taas na ning atong script dire. Taas naman gud ta. Sa atong pagsaulog sa Semana Santa, Domingo sa Lokay karon, nga mo'y sinugdanan sa pagsaulog sa pinakahilom nga semana karon nga tuig. Sayo siya. Mas sayo siya compare last year. Sa mamalandong kita sa mga awit, Hosanna. Atong pamalandungan ang pagkasama diha kang Kristo, kauban ang pagkasama kaniya bisan diha sa pag-antos nga madaugon. Magaampo kita. Ginoo, sa hinumdom kami sa balaang semana, ang imong katapusang semana dinhi sa yuta sa dihang ikaw nakig-uban sa mga disipulo. Balaan na Ginoo kami ug ang imong mga katawhan sa pagkahimo nga mahisama unta kami kanimo. Labi na kung matubang kami sa mga pag-antos o mga pagsulay. Salamat sa imong pagkamaayo, sa among pagpamalandong, kumunsad ka, Ginoo, dinhi kanamo. Ang imong espiritu maoy among kaalam o kahibalo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Niaging mga semana, nakadungog kita sa balita mahitungod sa isyu ni appointed Son of God. Nakadungog man mo, no? Kay kusog man mo kaayo mo marites pod. Di naman po ni marites kay naaman ni sa tibuok, ano man eh, Senado, Kongreso, sa mainline media o sa mga gagmayng mga chismis sa media. Dakpunon siya. Ang issue lang is refusal to attend the hearing. Kanara ang issue. Walay trial, walay verdict, walay desisyon sa mga aligasyon. Mao ni ang kulba. Kanang
di ka muadto, kay di ka ganahan dito sa hearing, pwede di ay ka dakpon o ipriso dito. Pertingkol ba, anak? Masking pag anak ka sa Dios, dili na makapugong sa Senado nga o Congress nga kaanon ka. So it's a sad story for a self-proclaimed Messiah to the Gentile world na taga Davao o giila nga the most successful of all who claim to be the new Messiah. Kay kabulo man tang tanan sa tanan niyang gisulti. Kani dili man ni pangdaot. Kay iya man niyang gisulti tanan. Kamong tanan inyong mga kalag moagi na sa ako. Iyan ang gisulti. Di ba nakadungog mo anak? Di ba mang limbaut po di mong balhibo gamay? Kamo. Kaya ako ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi. Now, this is a very challenging and a sad turn of event. Gani, ang pipila sa iyang mga followers, 6 million kabuok kuno sa tibuok Pilipinas, kalibutan. Nagpost na nga gipakasama siya kang Jesus nga dakpon, dagmalan, paantuson. Ilan sang bapud kaha sa krus? Unya mabanhaw. Unsa kahay paingnan ani karon? Or mangutana ta unsa jud tinuod ani? Nanay Fanny, silingan man jud mo dias buhangin nay. Unsa may jud tinuod? Unsa may chismis jud diha duol-duol man jud ka diha sa airport? Unsa may jud tinuod ani jud? Tinuod ba jud ning mga aligasyon nga gipang sulti? Or political lang ni tungod sa SMNI? Sama sa gihimo sa ABS-CBN, gibalikan ang SMNI. Mo ba ni? Unsa ba jud ni? Kay ako, naapod ko'y akong kagalingon nga pagtahap. Agduda ba? Burag tinuod nga, burag di tinuod, wag lisod kag asa ka mo barog. Ang pangutana jud, andam jud ta. Andam ba jud ta sa unsay tinuod? Ilabi na ni adtong iyang mga sumusunod. Pangutana, mapugngan ba ang tinuod nga mogawas jud? Sama sa giingon in a negative way ha, pata nang ingon nga unsa. Kung dunay baho, gawas jud na. Ano ba? Kung dunay kayo, muaso jud na. Sa jud ni. Abangan sa susunod na pagbabalita. 2,000 ka tuig na ang nilabay ug atong gihandom na usab karon adlaw ang madaugong pag-abot ni Ginoong Hesus sa Jerusalem. Tawag kini og Domingo sa Lokay kay gisugat man siya sa madaugon nga pagsugat sa mga tao nga mga bata, mga tigulang nga malipayon nga nagwarawara sa ilang mga lokay sa pagsugat kaniya. Pero sa likod ay ni adto, na sila'y laing tuyo sa iya. Kabalo na taana. So jud ilang laing tuyo. Ang tuyo nila nga si Jesus
iyang tukurog balik ang gingharian sa Jerusalem. Ug iyang gunubon ang paghari sa Roman Empire niadtong panahona. Ug mabalik ang ilang himaya ingon nga gingharian sa Israel. Pero mao ba jud to'y tuyo ni Jesus? Dili. Kay sa iyang madaogong pagsulod sa Jerusalem, wala siya nagsakay o kabayo. Stallion matud pa kanang klase sa kabayo nga dagko og panggubat. Unsa iyang gisakyan? Asno. Donkey. Kunya katong anak pod sa asno nga wala pa ever nga nakasakay kaniya. Samtang mga tao gusto niini. Pero ang tinuod, dili nila gidawat siya. Ingon nga Mesiyas. Wala nila gidawat siya. Actually, a year ago, gikan dinha nga event. Nag-declare na ang Sanhedrin, ang City Council, nga dili siya dawaton as the Messiah. Kay siya usa lang ka ordinaryo nga anak sa panday sa Nazareth. Ngunit giingon, the majority will never desire the truth. Matod pa ni Danish philosopher Soren Kierkegaard, the truth must essentially be regarded as in conflict with the world. The world has never been so good and will never become so good that the majority will desire the truth. The truth on that Sunday rode into Jerusalem on a donkey's back. Singit ang tanan, but behind the surface is a conflict raging, nag-ulbo nga panagbatok kay daghan sa mga tao dili makadawat sa kamatuoran. Daghan sa mga tao dili moangkon sa kamatuoran bisan pa pagsugod sa iyang pagwali. Tungod niini kay dili man nila makuha ang ilahang tinguha. Ilang gisugdan pag panamas-tamas o pagsakit siya. Maunang kaning simanaha, katapusang simana sa Lent or Kwarisma, nga atong giila as the journey of the suffering servant. Kaning katapusan nga simana mao ang iyang journey, ang panaw niya sa usa ka sulugoon nga nagaantos. Matud pa sa gi-play ganina sa confession, background nga music. Lonesome Valley. Jesus walked his lonesome valley. He had to walk it for himself. Nobody else can do it for him. He had to walk it for himself. It's a lonely journey. Okay, imagine for 3 years, for 3 times, and 3 times a year, si Jesus musulod sa Jerusalem. But this time, mausab, laki nga pagsulod. Tungod kay gisugat siya sa giingong Hosana.
Pag ila nga siya di ay gayod ang maabot nga anak ni David, ang gisaad nga maghari dito sa trono ni David. Pero ang nisinggit og Hosanna mausab ang nisinggit og ilansang sa cross pag-abot sa Biyernes. Mao nang nahimong makasusubo og bugat ang iyang panaw. Apan niining tanan gidawat kini ni Ginoong Hesus. Iya kining gidawat alang sa katuyuan sa amahan. Natud pa sa Hebrew, sa malipayon iyang gipasan ang cross. Ug nahimo siyang modelo kanatong tanan biyaha sa kinabuhi sa mga sakripisyo ug sa mga pag-antos. Kaning suffering servant is one major concept in the book of Isaiah. Something na-miss sa mga Hudyo. Kaya ang ilalang pananaw sa Misaya nga moabot is conquering king. Usa ka hari nga mudaog ug mosakop sa tanan. Kalimtan nila nga before di ay siya mahimong gamhanan nga hari, siya di ay moagi sa pagkahimong mag-antos nga sulugoon. Uban ni ana nga pamalandong si Pedro nagisgot mahitungod sa mga katawhan didto sa Turkey. Si Peter encouraged the scattered and persecuted Jewish believers in the provinces of Turkey. Sa iyang sulat sa 1 Peter and 2 Peter, si Pedro ang pinaka-leader sa mga Hudyo, kauban ni Ginoong Hesus from the baptism to the crucifixion to the resurrection to the ascension. Sa iyang mata, kita niya tanan ang nahitabo sa iyang magtutudlo ug manluluwas. Busa siya ang pinaka-reliable nga witness. Silang 12. Kay sila kauban ni Jesus. Sila nakakita sa pag-antos ni Jesus. Sila tanan nakasinati sa kalisdanan ni Ginoong Hesus. Ug sa dihang iyan ang turno ang pagsulat sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ug ang pag-encourage, pagdasig sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag ni adtong tuig AD 70 onwards. Ang mga Hudyo gikan sa Jerusalem nagkatibulaag sa Asia, Africa, Europe, ug daghan kanila namuyo dito sa Turkey. Mauning iyahang gisulatan, described as the believers in dispersion or scattered ba. The persecuted church. Ug dito iyang gidasig sila. Sa chapter 3 actually, sa chapter 3, verse 13, 14, 17, chapter 3 ni na mali. Iyang gi-encourage nga bisan kung moagi ka sa persecution, kalisdanan. Di man mas maayo kung ikaw gilutos para sa kamatuoran. It is better that you will suffer for the will of God than to suffer for doing bad or evil.
Kung naghimo kag dautan, unya gilutos ka, ang tubag ana unsa? Sa Bisaya, mirisi. Mirisi. Sa Bisaya. Naghimo kag dautan, unya gilutos ka, sa laing termino sa Bisaya, gaba. Kanang nibalik ra sa imo ba? Balik ra sa imo. Pero ingon si Pedro, kinsa may paghatag sa imong kadaot kung naghimo kag maayo. Or bisan pa kung nag-antos ka tungod sa unsay matarong, isipa nga bulahan ka. Bulahan ka. Ayaw kahadlok. Ayaw pagkulba. Kay mas maayo nga mag-antos ta tungod sa kabubuton sa Dios kaysa mag-antos ta kay naghimo tag dili maayo. Ako lang ning example, dili man ni kaning kuan jud kaning directly nga dautan. Karong si Manaha nag annual check-up ang mga pastor sa SMDC. Kami kay SMDC ba man may ni Pastor Edith na-appeal may dito. 30, 35 may kabuok. So, duha ka adlaw ming linya-linya dito sa laboratory sa Brokenshire. Nya panagsa raman pod may maka-annual check-up. Kaya ang annual check-up kada tuig raman, di ba? Kaya annual man. Pero actually, murag 10 years na nga, wala may ka-check up nga annual yun ba? So, naglinya yung taon mga pastor sa bukid, pastor sa syudad. After sa isa kadlaw nga check up, laboratory, patas anay na, patas anay. Patas anay o bababa, ay patas anay halos. Patas anay o uric, patas anay o cholesterol, Binson, son, paminaw, patas anay o sugar. Di na lang nato i-mention ang mga numbers dire kay maulaw ta. Unya pag pangutana sa doktor, kay pastor ko, mga 30 god ka pastor. Mayon ang doktor, majority man jud ninyo taas og uric. Unsa man ni? Unsa man jud nga series of life ninyo ni? Unsa tay inyong lifestyle? At ako magko na pangutana ato kay di man sa panghambog ubos-ubos naman ako, normal naman. Lifestyle jud. Lifestyle. Kay sa simbahan, daghan mag-invitasyon. Kaon diri, kaon dito, sinampalukan o papait ni Mr. Baring. Sarap naman eh. Hindi mo makuan. So, moingon sila, mo balik di ay jud. Og naka-learn tanan, sama sa giingon, life begins at 40 and sickness begins at 50. Illness. O nagbantay na jud tanan. Nagbantay na. Tama ba, Ma'am Lani? Ana, di ba? Bantay jud. Kuya Piwi. Bantay jud tanan. Raquel, magbantay. Pero nga namang mukaon lang daghan pod. Ano mo kaagdaghan? Nato isa. Takong pastor, mukha iklawas. Nagkasurigaw sa una. Ang iyang istorya, anong mukha kaagdaghan? Labi nagnay mga okasyon. Ngon daw siya kay panagsara ni. Pagbalik sa simbahan, way siguro na bay kaon dito mo. Nang mukhaon yung daghan. Kunya kay na serious man pod, maunang pag-check up, may balan. Kamo, pa-check up pod mo. Para may balan pod. Tanaw na to. Aron mahibalo pod ta. Unsa atong kahimtang?
Pero na bang mga pastor, wala nagpa-check up? Wala naglaboratory, ana. Usaray masulti nato, ana. Hadlok may balaan, unsay tinuod. Kaya matut palagi, kung magpa-check up ka, manggawas tanan nimong makasakit. Manggawas ang tinuod. Pero sa maayong bahin, may balaan, unsay angay tambalan. Becoming like Christ is to suffer victoriously like Him. And these are the lessons nga atong makuha gikan sulat ni Pedro. Kitang tanan, gusto nyo may sama ni Jesus. Pero may sama sa iyahang mga pag-antos nga madaugon. Number 1, to be like Christ is to suffer like Christ Jesus. Amen? Morning gisulti sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Sa New Living Translation, kani bago kayo nga translation, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude He had and be ready to suffer too. Sa mga si Jesus nag-antos physically, andama imong kagalingon kay moagi pod ikaw niining mga pag-antos. Pangutana, unsa may pag-antos nga atong giagian kita diri sa Pilipinas nga mga Kristohanon? Unsa may pag-antos nga imong giagian be? Tungod sa imong pagsunod kang Hesus? Nag-antos ba jud ta jud? Nakabugnaw aning lugar nga atong gilingkuran? Makatulog pa man ganing uban sa kanindot sa lugar? O sa kahilom sa pag-ampo makatulog man gani mo? Di ba? Na may istorya nga unsay pinakanindot nga part sa pagsimba, pastor? Katudyong pag-ampo, pastor. Kaya nga no, labi na tong isa ka pastor nga mag-ampo 15 minutes, makatulog jud me. Unsa ba ang klaseng pag-antos ang maantosan nato sa atong pagka-Kristohanon dinhi sa Pilipinas? Nga libre man tanan. Libre man ta. We have the freedom to express and practice Christianity. But look at people in China. Ang mga magtotoo sa Kristohanon sa China. Matud pa sa usa ka testimony nga nigawas dito sa Facebook. Akong gisave na dayon to. Wala man to yung ngalan tong pastor. Wala, di lang po na to nganlan kay para di mailhan. Nag-testify siya. Usa ka visiting preacher gikan sa Amerika. Naghimo siya Bible conference dito sa isa sa probinsya sa China. Naingon siya, kung tayo masakpan ta diri, ingon siya ba, yung testimony, kung tayo masakpan ta diri, unsay may tabo? Ana ang mga naminaw sa iya nga mga Christian sa China, i-deport ka, pastor, i-deport ka. Unya kami, prisohon mi 3 ka tuig. Ikaw, i-deport, pero kami, prisohon mi 3 ka tuig. Ingon na, kalisod ang pagkamahimong Kristohanon sa China. Unya, sa diha daw iyan ang gihatag ang mga verse, Bible, naghatag siya Bible, secret gathering man. Nagbasa dito sa 1 Peter, katong isa ka medyo idaran, iya lang gipasa ang Bible dito sa uban nga nailain niya. Giduol niya. Nganong wala man nimo dawata tong Bible? Nganong wala man nimo basaha? Di ay na-memorize na. Sa tigulang, di mo tigulang ka ng hamtong ang Bible sa 1 Peter, First Peter na-memorize. Di ba ko na asa man nimo na-memorize? Dito sa prisahan. Usaw man nimo pag-memorize nga bawal man ang Bible dito. Ingon siya nga naimuduaw ang Bible gisulat na sa papel. Isulat ang chapter sa isa kagamay nga papel. Unya itago maayo. Unya imo yung itago hangtod nga ma-confiscate. So sa dili pa ma-confiscate, imo jud nang memorization kay panahon nga ma-confiscate, na-memorize na nimo. Memorize nila ang Bible. So ang ending sa conference, ingon ng pastor,
what will I pray for you, Christians, diri sa China? Niingon tong mga tao, pray for us nga makaangkon mi og liberty sama kaninyo dito sa Amerika. Ingon ang mga Chinese believers. Pero ningon ang preacher, dili ko moampo ana. Dili ko moampo nga makabaton mo og liberty. Natingala ang mga Chinese, ang believers. Ngano man? Ingon siya, kabalo ko nga ni travel mo og 13 hours train para lang mo appeal sa conference. 13 hours train para mo appeal sa conference. Pero dito sa akong nasod, kung ang imong simbahan isa ka oras na kalayo, wala na mo adto. Isa ka oras lang kalayo, wala na mo adto. Layo na kayo. Pero kamo 13 hours. Naanhin mo para lang sa conference. Kamo, naglingkod mo dito sa Salog for 3 days. Way bangko man ang lugar. 3 days naglingkod. Ug ni-appeal mo sa conference for 3 days. Walay lingkuranan. Sa Salog lang. Pero dito sa akong nasod, kung walay bangko o walay air condition, walay mo balik sa imong simbahan. Ni ako na lang dugangan ha. 3 days mo naminaw sa kuha. Layo bang simbahan, isa ka oras nga wali sa pastor, ni uli na ang member. Ako lang nang gidugang ha. Ako lang nang gidugang. 3 days naminaw. Ang wali nga 30 minutes, taas na kayo sa tuwa. Uli na. Di ka maulaw, anak. So, di ko mo ampo. Nga ba, pariho ko dito. Ingon siya, sa Amerika, na ay tagduha ka Bible per family, average. Puro way magbasa sa Bible. Tagduha ka Bible, puro way basa-basa. Dinhi, gigisi, ang Bible, gisulat, i-memorize. Munang di ko mo ampo, nga mapariho mo sa mua. Akong iampo, ingon siya, nga kami mapariho sa inyo. Kami, maliwat mi sa inyo. Ug magseryoso mi sa among pagkakristohanon. Kay lagi diri sa Pilipinas, relax kaayo ta. Sa ka-relax na to, wa na tayo basa-basag Bible, wa na pag-ampo, magsige na lang TikTok, o magsigig dali. Kay mas daghang panahon para sa trabaho kaysa atong pamalandong sa Dios. Maulaw ta sa mga Kristohanon sa China. Maulaw ta. Kung unsa ning gihisgutan nga kalisdanan. Nothing compares to the real suffering. Second, to be like Christ is to live a holy life by rejecting the worldly lifestyle. So, morning pamaagi. Nganong musafir ang Kristohanon? Musafir ta tungod kay dili na ta mo apil sa kalibutanong kinabuhi. Dili na ta mo sabay sa buhat sa kalibutan nga dautan. Matod pa ingon ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon dito sa Turkey nga nagkatibulaag in town tungod sa kalisdanan nga ilang giangkon. Kaniadto ingon ani ang inyong kinabuhi. Pero karon dili na. Ug dili ba mao man kini ang mensahe sa Kwaresma ug sa Holy Week? The Lent message is to consecrate yourself from the worldly passion. Literal man ang uban ana. Ngo lagi karong simanaha di mo kaon og karne, dili sa mag-inom, dili maghugoy-hugoy. Karong Lunes na lang, sunod Lunes na lang.
Kay ang uban karong si manahar man pod pagkabanhaw bobalik na pod sa karaang kinabuhi. But Christians know. Ingon si Pedro, gusto ta mahimong sama kang Kristo? Tubo ta diha sa pagkabalaan. Kay mauni ang tawag sa panahon sa Kwaresma. Sama nga si Kristo nag-antos. Kita mo antos o gamay lang. Gamay lang. Dili jud nga atong yung bunal-bunal alan atong kaugalingon. Pero bisan unsay lami ug maayo alang kanato, talikdan nato for the sake of the will of God and for the sake of holiness. Ug dili ug kalimtan na ang tanang butang nga naa sa kalibutan. Ang kalibutanon ba? The values of the world. Ang tentasyon ba sa kalibutan? Na ay daghang problem sa atong society. Usa sa akong nabasa this week, kadtong increasing cases of teenage pregnancy. 15 years old up. Ni-increase kuno og 35% last year. Ito pa sa PSA survey. Unsa na ba nahitabo sa atong mga bata? Nganong sayo man sila mabuntis? 15 anyos. What happened to our world? Ako naman yung nasulti ni Agi. Sa Davao City, Davao Region, number 1 ta. Number 1 kay gusto mo yung tag number 1 pirmi. Number 1 ta. Pero ang Davao Region, number 1 sa kaso sa HIV o AIDS involving male mga lalaki. Mao na ba ni ang balos sa progressive city, progressive country, progressive world? We are warned by the Lord. Palayo kita ni ana. Ni anang tanang kalibutanong butang. Only if you are in the Lord. Third, to be like Christ is to expect victory and glory in the end. Ingon si Apostol Pedro, versikulo 5. The day will come when everyone will give an account to the righteous judge. Kitang tanan, especially ang kalibutan, hukman sa Ginoo. Pero kita, sigurado ta, nga dunay paglaom. Dili ni kita hukman. Kay sama nga si Kristo, nagmadaugon gikan sa iyang kalisdanan o pag-antos. Kita nga ni antos uban kang Kristo. Kabaton usab sa kadaugan o himaya sa katapusan. After suffering, there is glory. Yung pa ni Apostol Pedro, just as we share in the suffering of Christ, we also share in His glory in the final consummation of things. Amen? Only when there is suffering that we appreciate the glory of the Lord. Atod pa, there is no pain, there is no gain without pain. There is no empty tomb without Calvary. Mo nang dito sa sulat sa kaning Philippians chapter 2, mao man ay unod ana nga mensahe. The journey of the suffering servant and the glorious Lord. Diba si Jesus iyang gihukas tanan, even nagpuyo siya ingon nga sulugoon, pinakaubos
Naglimpyo sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Iyang gihalad iyang kaugalingon even to the death of the cross. Cross as the highest verdict for a criminal. Iya tong gidawat tanan. Pero dili kato mao ay katapusan. Tungod kay human sa tulo ka adlaw, nabanhaw ug gihimaya siya. Ug gitagaan siya ngalan, labaw sa tanang ngalan. Nga sa iyang ngalan, in the name of Jesus, every knee will bow and confess that Jesus is Lord. Siya ang pinakalabaw sa tanan. Ug nahimo siyang labaw sa tanan tungod kay nag-antos siya para sa tanan. Mausab kini sa atong kinabuhi. Bisan kung adunay mga pag-antos tungod sa atong pagtindog sa unsay kabatuoran, unsay matarong, ug unsay gingharian sa Ginoo, ayaw kaguol kay dili ka na mao'y katapusan. Nag-andam ang Dios og reward para kanimo. Dili karon dinhi, dili dinhi. Didto sa iyang gingharian sa pagtapos ni ining tanan. Only kita mag-antos. Only we have to continue to stand for what is true and right. And there is glory in the end. Karong simanaha, duha ka Thanksgiving akong naapilan sa mga bata nga nahimong engineer. Mga babae. Ang isa juditic, ang isa mechanical. So, lalipay ang lula kay naana siya ay mekaniko. Ang lula nalipay nga, ay salamat Ginoo, naana ko'y mekaniko. Yung babae man, mekanika. Pero dili man basta-basta nga mekaniko. Kanang mag-ayo lag jeep diya sa shop, dili. Engineer. Dagko nga turbina ang padaganon. Kanang mga coal plant diya sa Malita mo'y paandaron para magposiga sa tibuok kalibutan. Ug katong mga bata, mga scholars. Dili man sila anak og mga dato. Igo-igo lang. Alay gisikreto sigurong milyon gitago nila. Wala nila ta makibalo. Pero mga scholars, buot pasabot na ay gi-maintain nga grado. Buot pasabot nag-antos. Buot pasabot naning kamot. Buot pasabot nag-focus sa kinabuhi. Di kalimtan ang tanang kailibgon sa kalibutan. Sa kinabuhi sa kolehiyo. Atong mga anak, expose kayo ni ining tanang mga kalibutanon nga tentasyon. Uyab-uyab. Napoy uban uyab jud, dili uyab-uyab, uyab jud. Sayo ba kayo? Kanang kadlawon ba? Sayo. Sayo pa kayo manguyab, kadlawon. Taon kahuman. Bisyo, dire bisyo dito. Kalipay, dibog, gabi. Kay ang pag-eskwela, gisagulan og kuan. Bisyo. Unta to, ang bisyo, gisagulag, eskwela, ana, unta. Pero kato, example, sila ang duha. Kung mag-antos lang ang bata, makahuman yun. Kung mag-focus lang sa ilang pagtuon, makahuman yun. Unsa na lang manang uyab-uyab, abot ra na. Kung tinood, nakayab ng isa. Kung mag-antos lang. Kaya abot ra yun. The same thing with our Christian life. Daghang mga kalisdanan, daghang pag-antos. Magmalig-on kaya ang katapusan, kadaugan gayod. Fourth and last, to be like Christ is to proclaim His gospel. The gospel is Christ's death, burial, and resurrection. Muna gingon sa verse 6, for this reason the gospel was preached even to those who are now dead. Katong namatay na nga nawalihan, matod pa ni Pedro, nang namatay nga nawalihan, bulahan sila. Kaya naingnan naman sila daan before sila namatay.
Naa sila chance magpili unsay maayo. So muundang, og dili ta muundang sa pagproklamar sa ebanghelyo. Labi na nga nayo bang mga magtutudlo nga dili na ebanghelyo ang itudlo. Ang ilan ang kinabuhi. Ayaw paminaw ni ana. Ang gospel, there's only one gospel and there's only one message. Not your life, but the life of Jesus, His death, His burial, and resurrection. There is no other gospel. The gospel of the Lord. O padayon nato ning i-proclaim. That is why this week, I invite you to join the Holy Week celebration. Naadiha sa atong chime bells ang schedule. Karong Lunes, mag-movie fellowship ta, The Life of Christ. Nakadungog na mo og salida ni Jesus nga nagbinisaya si Jesus? Si Jesus nagbinisaya. Apil mo, ugma. Alas 6 ba itong oras? Alas 6, ugma. Or basig layuan mo, pangayon lang mo link sa kuha. Nindot kayo. Si Jesus nagbinisaya. Ugma, mananaw ta ugma. Dito sa chapel. Karong Martes, imbitahon ta mo whole day nga naatay prayer fasting. Karong Martes. Kuan lang, up to alas 3 lang. Kay mupuli baya ang Ramadan, basig kanta, laanta. Martes. Sa Miyerkules, naatay Seder meal or Passover meal. Kani Hudyo man yung Passover, pero atong gitagaan og Christian meaning and insight. Dirita sa council room, murag upper room. By the way, nangita mi karniro. Basig na mo'y karnero. Ihalad na ang inyong karnero. Ay atong i-appeal sa Miyerkules. Wala, makanding-kanding na lang yun mi. I-part man na sa burag ilitson nun. Karong Webes, ang atong Webes Santo na ay paghugas sa tiil, na ay communion, o na ay katong pag-celebrate sa suga, kanong pagkuan gani, magdim. Karong Biyernes, ang atong tradisyon sa 7 last words, alas 9 Bisaya, alas 2 English, ang inyong mga pastors gihapon ang magwali. Tulo lang ka preacher. Dili na 7. Karong Sabado, ang bunyag sa mga communicants class. O karong Domingo, himo na tong dako kayo ang pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nga naman, doon na lay duha ka fiesta dapat ang evangelical Christians. Ang Pasko, December 24-25, ug ang pagkabanhaw sa Ginoo. Ang Pasko sa pagkatao ug ang Pasko sa pagkabanhaw. So maghikay ta karong Domingo. Dunay sayo nga simba alas 6. Ang alas 7, alas 6. Okay? Unsay oras mga igsoon? Alas 6. Wala tayo alas 7, alas 6 ta. Kung maabot mo alas 7, nangaon na. Okay na po. Pero bring your own, katong musimba alas 7, alas 6, bring your own tinapay. We will provide the coffee, Mark, no? We will provide the coffee, bring your own. Kay magfiesta ta sa pagkabanhaw sa atong Dios. Kay karon ra bang si banaha, magbiko-biko ra ta og magbinignit. Namatay ang Ginoo, binignit. Pero katong namatyan mo, naglitson baya mo. Oh, namatyan mo, ihaw mo baka, ihaw, grabe yung kaon, ulyo ka. Pero pagkamatay sa Ginoo, binignit. Munang mubawi ta dito sa pagkabanhaw. Kaya ang pagkabanhaw dapat fiesta yun. Munang ang musimba sa alas 10, bring your own baon alas 10. Kay mag-fiesta ta. Nagawas kong naamoy laing lakaw yun, nga espesyal kayo, ibili na lang ninyo inyong litson. Kay pwede naman ta maglitson karong Domingo. Karong si manahadi sa, pero karong Domingo, pagkabanhaw naman ang mga igsoon, pwede na, mudawat mi. Kay mo na to, nga pagsaulog, okay ba na sa inyo? Labi na kay mudritso tag apel sa meeting sa co-op. Ay meeting sa co-op, pagkaalauna. So katong mga members, hayahay na, kay nanay pa niyo to. Pero dala mo gamay. Okay naman na sa inyo? In this way, we proclaim the gospel of the Lord.
Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo is the strongest foundation of our Christian life. Without it, everything is nothing. Kung Pasko lang, walay kulang ang mensahe. Ang Pasko nga December, kulang. Kaya wala may pagluwas dito man jud sa pagkamatayon o pagkabanhaw. So karong Domingo, magsaulog kita. Lastly, Christ is coming to our city. Christ is coming to Crossroads Congregational Church. How will you honor Him when He comes riding on a donkey, humble and meek? What will you do sa iyang pag-abot? Mukuyog ba ka ni adtong magsinggit og Hosanna? Hosanna? O basig mukuyog po ka ni adtong muingon ilansang siya? Will you come and stand for Him in righteousness all the way to the cross? Mutindog ba ka kauban sa iyang pag-abot sa tanang pagkamatarong paingon bisan pa ngadto sa cross? Muandam ba ka sa imong kaugalingon kay busulod siya sa imong Jerusalem? Paghimo og desisyon, paghimo og pagpili karon. Dili ka makaingon ugma na. Kay kung mingon kag ugma na, ang buot pasabot ana, no mana. Himo kag desisyon karon. And there's no other decision but yes, Lord. I'm ready for your coming. I am ready to offer my life. Oh, Jerusalem, Jesus is coming to you. Lift up your gates and sing Hosanna to the highest. Oh, Jerusalem, sing, for the night is over. Hosanna in the highest. Hosanna forevermore. Amen. Tawag sa paghalad. Sumala sa ikaduhang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7 nga nagaingon, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Atong andamon ang atong mga gasa ug ang halad alang sa atong Dios. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above
and thought of me. Magampo kita, balaan namong Dios, ani adawata kining among mga gasa ug halad kanimo. Gamita kini aron sa pagpangalagad sa imong katawhan, aron mas daghan pa ang makaila kanimo ug makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan. Takos ang among pagpasalamat sa imong pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Padayon kami nga nagaampo na ikaw magabubo pa sa imong mga grasya ug panalangin sa among pagpanarbaho, pag-eskwela, pagnegosyo, pagpangalagad ug uban pa. Kining tanan among ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Samaga sa ulog kita sa Semana Santa. Atong igahin kini nga semana ug atong kinabuhi adto sa Ginoo sa pamalandong sa iyang gihimo dito sa cross o sa pagdawat bisan pa sa mga pag-antos nga atong giatubang diha sa pagbarog nga Kristohanon. Diha kaniya lamang ang atong paglaom, busa itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Muduol kita og gihalad ang atong kinabuhi samtang mag-aawit kita. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fierce troughs and storm. My tide of love at depths of peace, when fears are still, striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Alone who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Still on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There is the ground, his body lay, light of the world by darkness slain. Then
stands in victory. Since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. The power of Christ in me, from life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. The power of hell, no schemes of man can never pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Yes, Lord, salamat. Diha kang kanimo Ginoo ug kang Kristo lamang gayon ang paglaom namo sa kinabuhi. Kay siya ang namag-antos, siya ang namatay sa krus. Siya ang gilubong, nabanhaw, nikayab, ug mubalik pag-usab. Aron hingpiton ang tanang iyang saad sa kaluwasan, kagawasan, sa katawan. Salamat kay Ginoo. Tungod ni ana, dinha sa imong kaluoy ug gahom, kami magbarog, kami mabuhi, kami mutindog alang sa pagkamatarong. Diha sa imong kaluoy o gahom, kami magahalad sa among kinabuhi. Ani ang imong mga anak, nagaduol sa imong atubangan sa ilang pagluhod, nagahalad sa ilang kinabuhi sa pagpasalamat sa daghang grasya nga niabot, ug nagatugyan sa ilang kinabuhi sa mga hilom nga pag-ampo. Lord, salamat nga ang imong kaluoy ug gugma ug gahom maanaa sa tagsa-tagsa kanila, aron ang kalig-on, kaalam ug kahibalo ug ang imong pagdasig magauban sa ilang kinabuhi. Kaming tanan sa among pagduol kanimo sa pagsaulog sa Semana Santa, Lord, gihalad namo ang among kinabuhi kanimo. Himo ang makahuluganon ang among journey of this week. Maduol pa kami kayo kanimo ug masinatin namo ang imong gugma ug ang imong gahom sa pagdaog gikan sa tanang daotan, pagsulay ug pag-antos. Salamat, Lord, sa imong pagdawat sa among mga pagsimba ug pagpasalamat ug pagdaig ug sa among paghalad sa kinabuhi. Karon ang Dios nga magbubuhat, manubos ug magsasanggap, diha kaniya, uban kaniya ug alang kaniya. Matagamtaman sa katawhan ng kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi, karon hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.